Let us remember our theme song as a worker. Stand in awe of your grace. Naalala niyo ba? Setting my feet in your ways. Entering into your presence. To behold you face to face. God of all heaven and earth, holding me in your embrace. Unfailing love that surrounds me. Servant's heart. Oh God, I stand amazed. My Jesus, my Lord, you're the love of my life. Wherever you go, wanna be by your side. No longer I, but Christ living in me, serving you for all eternity. My eyes set on you in this race that I run. No longer my ways, let your will be done. Make me a servant, my heart ever true. Clinging to the cross, I follow you. My Jesus. My Jesus, my Lord, you're the love of my life. Wherever you go, wanna be by your side. No longer I, but Christ living in me, serving you for all eternity. My eyes set on you in this race that I run. No longer my ways, let your will be done. Make me a servant, my heart ever true. Clinging to the cross, I follow you. My Jesus, my Lord, you're the love of my life. Wherever you go, wanna be by your side. No longer I, but Christ living in me, serving you for all eternity. My eyes set on you in this race that I run. No longer my ways, let your will be done. Make me a servant, my heart ever true. Clinging to the cross, I'll follow you. I'll follow you. I follow you. Follow you. I follow you, Lord. I Follow you. Come on, let us pray to the Lord. Yes, Jesus. Be glorified in this place, Lord. We thank you. We thank you. Be magnified in this place, Lord. You are a big God. Be magnified, not the problem, Lord, but you, God, the solution for everything, Lord God, the source of everything, of life. You are the way maker, the way, the truth, and the life you are. We glorify. Come on, church, glorify His name.
Glorify and bless His holy name. Believe in His name. Believe He is the God who created us. Believe He is real. Jesus is alive. He is real. Come on. Oh, be magnified in this place. Set us always on fire. Set us always on fire. Aming service, Lord God. Aming heart, Panginoon. Always in love with you, Lord. Always in love with you. Hallelujah. Oh, we love you, Lord. Oh, we love you, Lord. We love you, Lord. Amen. Amen. Palakpakan natin ang Panginoon sa ginagawa sa ating mga buhay. Nagbubunga po, sabi, sa bunga ng pagsunod. May bunga po. Ang bawat isa po sa atin magpatuloy sa Panginoon, sa akbangin nila, upang masunod ang kalooban ng Panginoon sa buhay nila. Pag hindi nagpapatuloy, lahat na hindi nagpapatuloy ay hindi nagtatagumpay. Ang nagtatagumpay lamang ay nagpapatuloy. Nung isang linggo, di ba, may tumatakbo. Gusto niyang manalo eh. Gusto niyang maka-finish kahit pilay-pilay na siya. Sa finish line, kahit bugbog, sira-sira pa, masakit ang paa niya. Kahit pa paano, kahit ganon, pero our God, our Father, tinulungan siya. Ang ama niya na nagte-train sa kanya. Hindi siya sumuko. Amen? Amen. Bagamat mayroon kayong mga pinagdadaanan na mga pagsubok at mga kalagayan sa buhay na kung minsan ay hindi pangkaraniwan sa atin, kakaiba to na pagsubok. Pag alam nyo na, pagkakaiba, alam na, sinusubok ang patience ko. Tama po ba? God tested us sa lahat ng mga bagay. Sa ating love, bibigyan ka ng unlovable, di ba? Joy, bibigyan ka ng kalungkutan sa buhay mo. Amen. Sino ba ang nagpapasaya talaga sa iyo? Peace, ang kapayapaan sa iyo mawawala. Pero ang bibigay ang Diyos ng peace that passeth all understanding, my peace I gave to you, not as the world gives. Patience, di ba? Minsan, mga tao, papadalang ka na mga talagang mauubos ang pasensya mo. Pag anak mo, hindi ka nagpapasensya ka, no? Pero pag mga tao, ibang tao na, ibang level na yun. Hindi ka na makapagpasensya. Kailangan yung fruit of the Holy Spirit nandun pa rin. Amen? Pag naubos, kinain ng isa, pray uli, magbunga. Nauubos po yan eh. Nauubos ang pasensya nyo. Kaya pray, papuspos muli kayo. Amen? Huwag kayong pakampante na may patience kayo kahapon, kinain na pala ng anak nyo, pray uli kayo na magbunga. Naunawaan niyo po? Ganun lang yung kasimple sa buhay. Hindi po ko mo anointed kayo last week, anointed na kayo ngayon. Paring kayo ngayon. Ang power ay naubos. Ang strength. Ano ka ngayon? Alam mo, noon, kabataan ko, wala ka sa lolo ko. Ano ka ngayon? Marami ka na-accomplish noon. Ang tanong, ano ka ngayon? Nagpapatuloy ba? Yung bunga, love, joy, peace, patience. Kindness, yan. Diba? Napapakitaan nyo pa ba ng kabutihan? No, kindness, goodness, para sa iba. Kindness, yung kalooban, ano? Tapos yung goodness, yung ginagawa mo sa mga mahihirap. Nagbibigay ka pa ba sa mahihirap? Hindi lang puro sa mahihirap, nagtutulong ka, kundi mabait ka rin. Kailangan kawangis si Kristo tayo lahat. Mamaya may verse tayo doon. Goodness, gentleness, faithfulness. Faithful ka pa rin ba hanggang ngayon? Amen. Nagbubunga pa rin ang faithfulness mo sa Diyos at sa iyong kapwa, sa iyong asawa, sa iyong mga kinukumitan. Sa 24/7, faithful ka ba? O nandaraya ka, niloloko mo kami, kunwari, nagbe-pray ka, yung pala natutulog ka. Kaya ang tinuturuan, kahapon ay first time meeting natin. Gusto niyo ba maulit yon? Amen. Ma-empower tayo, no? Talagang kailangan natin ma-empower sa prayer. Because everything is birthed in prayer. Lahat sa buhay natin. Even Jesus. Kaya yan po ang tinetrain talaga.
kayo patuloy na pinapatatag ng Panginoon. Ang inyong pananampalataya ay patuloy na pinapataas ng Panginoon sa bawat naranasan ninyo sa bawat araw. May nararanasan ka, masakit, mahirap. Ang tanong, give up ka pa o magpapatuloy? Marami nang bawal, maraming ayaw. Ayoko na. No, maraming. Pakita baba yung treble, mataas yung treble. Maraming mga, yung akin nag-ano siya eh. Maraming, alam niyo yung treble? Meron pa eh. Di bale. Pinapatatag ang ating pananampalataya. Pinapatatag ang kalooban natin. Ating pananampalataya ay nabawasan ng volume, yung treble lang. Yung treble lang. Wala kasi akong monitor, nahihirapan ako yan. Catch up ng boses. Kulang pala ng monitor. Malakas yan, mahina rito. Hinahabol ko boses ko. Bibili pa tayong isa. Amen? Amen. Loobin ng Lord para left and right na. 15,000 lang po yan. Nawa ay tigwa 1,000. Ako po, makakasakit sa ulo na. Sabihin na si Pastor, nangongolekta. Para sa atin po yun. Ni pera ko nga po eh. Pera ko nga ginamit yan eh. Nagka-commission lang po ako no Friday. Dahil naawa na po ako sa inyo. Hindi nyo kami marinig. Ano po? At baka sabihin nyo lang, kayo kumakanta dyan eh. Kayo ang mag-ayos. Hindi, para maayos po yung kumakanta, communication natin. Malaga ang communication, amen? Amen. Ating prayer sa Lord, ang ating, may na, ano dyan, bunutin nyo. Yan, isa. Galaw. Bunutin yung ipin nyo. Ito ang dahilan kung bakit lalo kayong nagmamatured at lumalago sa spiritual at nahahawa na rin naman ang inyong mga pisikal. Kaya kayo nagkakasakit, lumalabas sa sakit nyo sa labas. Kasi may problema sa spiritual, may labanan. May labahin sa bahay. No, meron. May labanan. Mas gusto mo maglaba, maglinis ng bahay kaysa manalangin. May labanan. Merong problema, spiritual. Kaya wag pa kayong pakampante pagka pinipigilan kayo sa mag-pray. Kasi doon nababago ang lahat sa buhay mo sa prayer. Amen. Doon nababago ang lahat ng sitwasyon mo sa prayer. Kaya ayaw kanyang. Sa atin ba yun? Sa labas. Ito nyo? Ayaw nyo na malakas, pero malakas yun, di ba? Oo, di ba? Pati at least, lakas na pa. At least, tayo, kulob na, di na, Kala ko yun na yung background ko eh. Napasayo sila ko. Yeah. Break it down. Amen, no? Amen. Oo, at least narinig nyo pa rin ako, no? Amen. Hallelujah. Ganon, tumitibay tayo. Yan yun na, yan. Tumitibay tayo. Narinig nyo pa naman ako, no? Ang salita ng Diyos. Pagsubok lang yan. Ang physical nyo ay naayos at ang inyong spiritual. Amen. Kaya ka pala sakitin, di ba? Kaya pala may problema dahil yung iyong spiritual, pinapabayaan mo na. Kaya ka lugo-lugo. At ika'y mukhang kawawa. No? Ito ang dahilan kung bakit lalo kayong nagmamature at lumalago. Amen. Maging ang inyong mga puso't isipan ay naayos din. Ito, mukha ka ng normal. Pakitingin mo ang katabi mo. Mukha na ba siyang normal? Amen. O gumaganon pa rin sa buhok niya. Naayos din, di ba? Kung kayo ay dating madamdamin, ngayon ay binabalansi na ng banal na espiritu. May self-control na kayo. Talagang hindi ka nag-burst agad ng galit ako! Ganon ka agad, di ba? Medyo iniisip mo na ngayon, magagalit ba ako o hindi? Because the fruit of the Holy Spirit is self-control. Amen? Amen. Ganon. Ganon po tayo. May bunga. Hindi puro bunga nga. Kaya't patuloy kayong ginadalisay ng Panginoon sa apoy.
1 Peter 1:7, dinadalisay ang inyong mga pagsunod at ang inyong mga commitment at inyong kasunduan sa Panginoon. Sa gayon kayo ay lalo maging puro sa bawat ginagawa ninyo sa Panginoon. Ano sabi yan? 1 Peter 1:7. Ang ginto, bagamat nasisira, ay pinapadaan sa apoy upang malaman kung talagang dalisay. Gayon din naman ang inyong pananampalataya na higit na mahalaga ay sa ginto, ay sinusubok upang malaman kung ito'y talagang tapat. Sa gayon, kayo ay papurihan, dadakilain, at pararangalaan sa araw ng mahayag si Yesu Kristo. Amen. Papupurihan kayo. Praise and glory and honor will be yours. Amen. Hallelujah. Amen. Nakita niyo yun? Sino gahanap ng ginto rito? Ha? Huwag na kayo maghanap. Eto lang. Amen. Magpadalisay kayo sa Lord. Higit pa raw sa ginto. Amen? Hallelujah. Higit pa sa ginto ang pananampalataya mo sa Panginoon. Saan ka pa? Lagi ninyong tandaan na lahat ng ginagawa ninyo sa Panginoon ay hindi nawawalan ng kabuluhan. Dahil ang Diyos ay nagpapala at ang Diyos ay nagbibigay ng reward sa mga bagay na ito. 1 Corinthians 15:58. Kaya nga mga minamahal kong kapatid, magpakatatag kayo at huwag matinag. Maging masipag kayo palagi sa paglilingkod sa Panginoon dahil alam ninyong hindi masasayang ang inyong pagpapagal para sa Kanya. Verse 3, andyan na yung sa care group leaders, ang verse natin. Ha? Hindi po sayang yan ang mga ginagawa nyo, kaya hindi nyo dapat binabaliwala. Mas mahalaga pa to sa pag-aaral mo sa mundo. Mas mahalaga pa to sa kinakain mo. Amen. Ang salita ng Diyos, man shall not live by bread alone, Amen. but every word that proceeds out the mouth of God. Alam mo ba kaya ka nabubuhay dahil sa Kanya? In Him we live, move, and have our being. Masyado ka nag-aalala. Kung anong kakanin mo, daramtin. Naku, wala akong damit. Eh di huwag ka na magdamit. Hindi. Di ako makasimba. Wala akong bago palang damit. No? Pagbuklat mo, ang dami nakasampay, wala lang palang bago. Sana tayo. Huwag kayong mag-alala. Therefore, my beloved brothers, be steadfast. Mahalaga yan. Yung ginagawa niyo sa Panginoon, hanggang eternal to. Alam niyo po ba yun? Amen. Sa Panginoon, ha? Amen. Sa Panginoon, sa sarili mo. Your labor is not in vain. Work of the Lord, always abounding in the work of the Lord. You must not be movable. Ha? Be steadfast, not be movable. Ha? Dapat di kayo always abounding. Tatlo yan, no? Ha? Eh wala eh. Saglit lang. Umulan lang. Pasensya na po, umulan. Tapos nung tumila, pasensya na po, mainit. Maaraw. Dalawa lang po klima sa Pilipinas. Tag-ulan at tag-init. Ba't yung iba naman nakakalabas? Di ba? Pagka-preach mo, nakakalabas ka. Pag gusto mo, nako, kailangan ko. Pagka tag-ulan po, bumili na ng payong. No? Pag tag-init, bumili pa rin ng payong. I-ready na yung payong. Ayun sa Pasko, magregalo tayo ng payong. Tama. Ha? Tama! Amen. Ang giveaway natin sa Pasko, umatin po kayo. Payong at pamaypay. Payong. Para next year po natin, wala nang magdadahilan. At saka kapote. Bota. Lahat na. Na mga safe, goggles. Makapunta talaga sa baras. Para kung magbibigay po kayo, tama po ba? Okay ba yun? Amen. Para talaga mga Kristiyano natin talagang immovable, steadfast, and always abounding in the work of the Lord. Amen? Amen. Amen! Hallelujah! Yan, tulong-tulong tayo. Laging may paraan. Anong paraan? Laging kasi kailangan natin dahil para wag masayang ang mga oras nyo. Kasi lumilipas lang po yan eh. Hindi nyo na mababalik ang kahapon. Malaki ang binigay ng Diyos kahapon. Amen. Sa mga prayer chain member. Yes. Amen. You lose one half of your life. You miss
one half of your life. Na yung biruan namin. Mapakalaga po ng binababa ng Panginoon. Diyan tayo nagmamature. Diyan tayo lumalakas dahil di natin kaya ang ministry nang basta ano lang. Talagang si Ate Georgie, iniwan lahat. Asawa, anak, maka-attend lang ako kahit half day. Di ba? Amen. Ayos! Amen! Hallelujah. Iniwan si Colleen. Buti nga. Mag-alaga ka dyan. Na. Para may representative sa pamilya. Amen. May laban doon. May anong, diyan ka muna. Sasugod ako. Yan, di ba? Parang ano, di ba? Para maligtas kayo. Idadaling ko ang anointing sa inyo. Sana binasbasan nyo sila lahat. Asan na naman si ano? Jason. Ha? Nag-drive ngayon? Magla-live. Maglala. Social, ha? Social ka, Jason, ha? Pagpalain ka naman at ingatan. Ayos. Mensahe ng Panginoon na magpatuloy kayo sa mga napasimula ng Panginoon sa inyo. Ang mga nanghihina at nanlulupaypay ay humingi ng kalakasan sa Panginoon. Amen. Amen? Hingi lang. Hindi natin kaya yan Lord. Meron pong prayer chain sa conference meeting sa Singapore. Kami po ay pray makasama nawa ako. Ganun. Amen. Dumana church pa lang, hindi na kayo makapunta. Paano pag nilipat namin sa Singapore? Baka habol pa kaya kayo. Stretch out your faith. Amen? Amen. Practice small. Believe that you can. Amen. And look forward. Alam niyo bang palabas tayo ng bansa? Are you there? Hallelujah. Amen. Naway lumawak. 20 million po project natin. Kung you ay yung little faith kayo, ay naku po, hindi kayo makakahabol sa ministry na ito. Stretch your faith. Amen? Amen. Stretch your faith. Sa maliit pa lang, magsimula kayo sa maliit. Hanggang palaki ng palaki. Ayaw nating maiwan. Amen? Amen. Wala po yan. Yung walang buti nga siyo, wala kang faith. Mag-pray po tayo. No? Panalangin natin ang bawat isa. Huwag tayo magmalaki. Talagang magtulungan po tayo. Magkaisa tayo. Panalangin ng mahihina. Dalhin ang mahihina sa paanan ng Diyos. Amen po ba yun? Amen. This is how we overcome Satan. As we unite ourselves in the Spirit, one Lord, one God, one baptism. Ito ang ating goal, hindi yung payabangan, magmamalaki o walang ganon. What is our JCGD salute? We're here to serve. Amen? Maglilingkod po tayo. Ang ating, kaya nagbubunga dahil tayo ay naglilingkod. Amen. Naghihintay tayo ng bunga dahil naglilingkod tayo. Our labor is not in vain. Nagbubunga kasi naglilingkod ka o nagbubungkal ka o nagtatanim ka, kaya nagbubunga. Amen. Kung natutulog ka lang, anong bunga diyan? Mensahe ng Panginoon ay magpatuloy kayo sa mga nasimula ng Panginoon sa inyo, ang mga nanghihina, ayan, palakasin. Ang mga mayroon namang sapat na lakas ay magpalakas. Yung sinasabi ko, ng kalooban ng bawat isa o ng iba para sa kanyang kapatid. No? Palakasin niyo naman ng iba. God comforted you so that you will comfort others. Amen. Amen po ba? God blesses you so that you will become a blessing to others. Amen. Amen. Pero pakaingat kayo, no? Magpautang o magbigay. Kailangan bigay lamang, walang utangan dito. Kasi nahihiya na magsimba. Pag pinautang mo, ingat po. Kailangan ay kayo. Nagpe-feedback siya. Buwasan niyo yung gain ko. Kailangan na magbigay lamang. Kung anong kaya nyo. Iwasan nyo magpautangan dito. Kapatid, tulang na kayanan ko. Para hindi na kayo mag-away-away. Bawal po utangan sa church. Amen? Amen. Ingat kayo sa professional scammer. Naka 1 million din, ha? Sobra. No? Naka 1 million din siya. Kasama nyo lang dito. Nasa lisihan po tayo. Ang church, si man lang makatanggap ng 1 million. Buti pa yun. Nakalisihan. Ingat po kayo. Kahit magkakapatid tayo rito, kahit lahat ng kilala kasi namin kayo. No, kilala ko kayo.
Pero huwag kayong magbabypass basta-basta. Kailangan sa care group leaders. Kailangan po sa care group leaders magtatanong. Pag nag-bypass, alam na. Merong, may plano. Sariling plano. Protocol, may sariling agenda. No? Kaya ingat kayo. Ingat tayo. Imbis na pagpapatayo na ng building natin, na salisihan pa tayo. Blessing sa atin. Kaya pala hindi na nakakapag-tithes and offering sa atin yung babae. Yung pala, meron ng in underground. At kinakalat ko pa daw na siya'y ganon. Ang gusto niya, wag ko ikalat o ipakulong. Ipakulong na lang, testigo tayo. Buti nga, kinalat ko na lang Hindi na, di ba? Hindi na natin, wala nang husga-husga. Let the Lord judge her, no? Hindi na tayo nag-husgado dahil mas matindi yung judge natin. Amen po ba? Amen. Mas matindi. Delikado po yun pagka siyang naghusga. Siya nagpataw. Kaya, hayaan natin si Lord. Sa courtroom of heaven, kasimple ng ating buhay, nakaka 1 millionan kayo. Kala ko poor people kayo. May 1 million pala kayo. Joke lang. He come to kill, steal, and destroy ang kaaway. Kaya, kailangan tayo maging wise. Ingat tayo, sapagkat ang tapat ang tumawag sa inyo, Philippians 1:6, ang lahat ng inyong mga ginagawa ay ino-honor ng Panginoon kung kaya't kayo'y lalo kayong sasamahan ng Panginoon. Kung kaya't lalo kayong sasamahan ng Panginoon. Ano sabi diyan sa Tagalog? Pilipos 1:6, natitiyak kong ang mabuting gawang pinasimulan sa inyo ng Diyos ay Kanyang lulubusin hanggang sa araw ni Yesu Cristo. He is faithful. God is faithful. Yes. Lulubusin niya ang ginagawa niya sa inyo. Sinimulan, tinawag ka niya. Ano pagkakatawag mo? Evangelist, pastor, teacher, apostle, prophets. He is faithful. Amen? Amen. Everybody say, my God is faithful. My God is faithful. Kahit hindi kayo faithful, faithful siya. Gagawin at gagawin niya. Ikaw lang yung nagiging hadlang. Sarili mo lang. Kasi hindi siya sinungaling Amen po ba? Amen. Gagawin niya yung sinabi niya sa iyo. Ano ba yung sinabi? Kasi yung communication mo ay mahina, mahirapan ka malaman yung faithfulness niya sa iyo. Pero basa Bible. No, kaya hindi mo naririnig ang Diyos kasi hindi mo pinapahalaga ng Biblia. The Word was God. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Ang salita ay Diyos mismo. Kung hindi mo binabasa to, paano mo makikilala ang Diyos? Mahirapan ka makilala ang basic. Basic pa lang yan. Paano maririnig yung still small voice? Nagbagyo rito, nag-ulan doon. Nagkulog, nagkidlat. But He is not in the storm. But you will hear a still small voice. Amen. Iba yun sa spiritual. Kahit magulo ang paligid mo, kumidlat mo magyo, you will hear the voice of the Lord. Amen. In the midst of storm. Alam niyo ba yon? Hindi siya napipigilan ng kahit sino. Hindi siya napipigilan sa iyo at sa akin. Dapat manampalataya tayo sa ganong system. Dapat manampalataya tayo sa Kanya ng ganon. Amen. Pinakita niya nga ang pag-ibig niya sa cross, di ba? Hindi pa baba't ibigay niya ang lahat para sa atin. Nalilimitahan lang tayo because of lack of faith. Nalilimitahan tayo dahil sa ating sarili. Tayo kasi, God will meet you in the point of your need or the level of your faith and understanding about Him. Kasi kasalanan po ang abutin kayo sa hindi nyo abot ng pananampalataya. Kailangan level ng faith nyo tumaas na tumaas. That's why you are napipigilan ka magbigay kasi hindi ka nanampalataya na siya ang nagbibigay sa iyo. Ang iniisip mo na kukulangan ka, nababawasan ka. Hindi mo naiisip na pag nagbigay ka, ay lalo kang pagpapalain at bibigyan ng Diyos. Amen. Ang iniisip mo lagi, bawas sa akin to. Ang katotohanan,
na nagpapalaya sa iyo ay hindi mo naintindihan. Iwaksin ninyo ano na yan, Philippians? Panatilihin ninyo ang pagkakaroon ng malinis na puso, Philippians 2:5-11, at damdamin pagkakaroon ng mapagkumbaba sa lahat ng oras. Hayaan ninyo na ang characteristics ng Panginoon sa Jesus ay ma-adapt ninyong patuloy sa bawat araw ng inyong pagsunod sa Panginoon. Filipos 2:5-11, naway magkaroon kayo ng kaisipan na tulad ng kay Kristo Jesus. Kahit taglay niya ang kalikasan ng Diyos, hindi niya pinagpilitang manatiling kapantay ng Diyos. Sa halip, kusa niyang binitawan ang pagiging kapantay ng Diyos at namuhay na isang alipin. Ipinanganak siya bilang tao, at nang siya'y maging tao, nagpakumbaba siya at naging masunurin hanggang kamatayan. Maging ito man ay kamatayan sa krus. Dahil dito, siya'y lubusang itinaas ng Diyos. Amen. At binigyan ng pangalang higit sa lahat ng pangalan. Sa gayon, sa pangalan ni Jesus ay luluhod at magpupuri ang lahat ng nasa langit, nasa lupa at nasa ilalim ng lupa. At ang lahat ay magpapahayag na si Jesucristo ay Panginoon sa ikaluluwalhati ng Diyos Ama. 2:5. Balik sa 2:5. Naway Amen. magkaroon kayo ng kaisipan na tulad ng kay Kristo Jesus. Amen. Let your mind be the mind of Christ, o panatiling magkakaroon ng malinis sa puso. Ma-adapt natin ang characteristics niya. Isipan niya sa pagsunod. Hindi kung ano iniisip mo lang gusto mo. Anong gusto mo isipin. Bagamat siya'y Diyos, hindi naging natiling kapantay ng Diyos, nandito siya. Kaya kong patayin niya lahat ng anghel, tawagin ang anghel ng Diyos. Para yung mga humuhuli sa akin, hindi nyo ba alam? Sabi niya kay Pedro na pumutol ng tenga. Wala, ikaw, bumababa ka. Pinako na ako kasama ni Kristo. Misa, binubunot yung pa. Suntokin ba naman Diba? Dapat na ipako na lahat. No? Huwag kayong manununtok. Huwag kayong gaganti. Vengeance is mine, says the Lord. Amen? Huwag kayong gaganti. Iwaksin ninyo ang hilig ng laman. At huwag ninyong magbigyan ng bulong ang kaaway sa inyong mga buhay, sapagkat nais kayong ihiwalay ng Panginoon mula sa kaaway sapagkat nais ng kaaway na ihiwalay kayo mula sa Panginoon. Ang pakay niya. No? Huwag ninyong pagbigyan ang bulong. Alam niyo bang nalalasong kayo ng mga bulong na yan? Inaano nyo in-entertain nyo Ang bulong ng Diyos ang inyong laging pakinggan. Amen. Ngunit pakatandaan ng bawat isa, kayo ay mayroong desisyon, diba? Sa mga bagay na ito. Hindi ko kayo inutusan, kayo may desisyon. Nilalatag lagi ng Panginoon ang life and death. Choose life, sabi ng Panginoon. Amen. Choose life para magbunga ng life. Life produces life. Death will not grow. Amen. Hindi nagpo-produce ang death. It will only decay. Decay, rotten, and be forgotten. Mensahe na po ng Panginoon na magpatuloy kayo sapagkat ang inyong mga pagsunod ito ay nagbubunga ng kasaganahan at masaganang ani. Galatians 6:9-10. Galatians 6:9-10. Kaya't huwag tayong mapagod sa paggawa ng mabuti, sapagkat pagdating ng takdang panahon, tayo ay aani Yes. kung hindi tayo susuko. Kaya nga, basta may pagkakataon, ay gumawa tayo ng mabuti sa lahat ng Huwag tao, masama. lalo na sa mga kapatid natin. Yan, sa kaliwa mo. pananampalataya. Tingin kayo sa kaliwa. birthday niya. Gawa kayo mabuti. Ha? Huwag kayong magsasawa. Plug in na naman. Na-plug in. Huwag kayong alam ko, hinihingi kita sa kanila. Dito sa ako nanghingi, dito mo in-announce. Ito po ay aaninin nyo. Nasa inang alat ang pera ko sa akin. Hindi lamang kayo, hindi lamang sa panahon ninyo.
Amen? Genesis 22:18. Genesis Ano sabi? 22:18, sa pamamagitan ng iyong lahi, pagpapalain ang lahat ng bansa sa daigdig sapagkat sinunod mo ang aking utos. Lahi nyo, hello? From generations to generations. Hindi lang pera-pera ang Diyos. Ang ganda na ng buhay mo, utak mo, isip mo, pati yung lahi mo, hello? Okay ba yon? Amen. Ang man of renown, talagang magagaling, mga kapatpagan mo. Kalahin ko ba makakuha ko ng scholar sa UP? Diba? Ipinanganak, scholar, ako'y bobo sa ropo, takbo na, hindi naman. Hindi nag-aaral. Hindi ako nag-aaral, sa totoo lang Pag nag-ring yung bell ng Roosevelt, doon ako lumalabas ng bahay kasi kapitbahay namin. O, ring na, takbo. Alam ko kasi yung, yung teacher, maglalakad pa siya sa office, ang papa, fourth floor ako Dadaanan ko siya, dito ako dadaan, tsaka, na ako. Tapos, patras ako. Ganun. Saan ka pupunta? Hindi po, may I go sana. Babalik na po ako. CCR sana. Pag na-late, gano'n. Hindi, joke na. Patras ang pasok, mga estudyante, no? Pagkano? Kunyari magsisiyan. Huwag kayo papasok na paharap, kaya huli kayo. Late ka, no? Patras, para pag ano. Saan ka pupunta? CCR po sana ako Okay, balik na. Ang utak no? Ang utak. Student life na. High school life. Marami kaming kalokohan din. Akala nyo kayo lang. Na mga high school life. No? Cutting dito, akit sa pader. No? Basketball. Takyata kami sa pader. Takbo. Pero, pagka kayo nasa Lord, talaga, di ba? Yung offspring mo, di ba, naglaro rin naman sila. Naglalaro, nagbabasketball. Pero scholar pa din, di ba? UP pa. Dati, pangarap lang namin yan sa UP. Kami, taga-UP rin. PUP. Philippines University of the Philippines. Yan. Iba naman, UP yan ang lata, nag-aral. Mga tumbang preso. Huwag kayong titigil mula sa mga bagay na ito. Mula sa Panginoon, sapagkat kung kayo ay hiwalay sa Panginoon, pinapaalala ng Panginoon na wala namang mangyayari sa inyo. Amen. Hindi po sinasabi ng Panginoon na wala kayong choice, no? Subalit, pinapaalala po ng Panginoon na bagamat nakuha man ninyo ang mga bagay dito sa mundo, para saan? At ano ang inyong makakamtan at hanggang saan ito? Diba? Oo nga, yumaman ka. Ang dahil mong gold, patay ka naman Oo nga pala, no? Namatay na po yung kinakasama ni ate, nanay ni Carissa. Kaya wala si ate Christy. Namatay kagabi. Namatay, oo. Kagabi. Ano po? Kaya kayo, ingat kayo, ha? Namamatay po ang tao. Paalala. Hindi po nagtatagal, no? Tinubuhan na kagabi. Ayaw po. Nanay ni Carissa po, si Sanchez, no? Sunny Sanchez, Kaya Carissa Sanchez. Ay, tatay, sorry. Si Carissa ang nanay. Nagkahalo-halo na. Sanchez. Buti na lang. Christy ang nanay, anak si Carissa. Mas malaki yung anak sa nanay. Si Christy yung ating cook dito. Si Christy po, yung cook po ng church. Minsan. Pero maraming cook. Yes. Isa yun sa mga Pinapakilala ko kay Andrian. Si Andrian dyan ba? yes. Andyan, Hindi kilala ni Andrian. Tagal na pinagpepe. Sino daw si Sunny Sanchez? Huwag kayong titigil. Hindi mo binasabi ng Panginoon wala kayong choice. Para saan, no? Para lamang kayong hangin. 1 Peter 1:24, James 4:14. 1 Peter 1:24. Ayon sa kasulatan, ang lahat ng tao ay tulad ng damo. Gaya ng bulaklak nito, ang lahat niyang kariktan. Ang damo ay nalalanta at ang bulaklak ay kumukupas. 4:14. Santiago 4:14, ni hindi nga ninyo alam kung ano ang mangyayari sa inyo sa araw ng bukas. Ang buhay ninyo ay parang usok lamang, sandaling lumilitaw at agad nawawala. A vapor in the wind. Diba?
parang damo. Para tayong usok lamang. O miss. O isang alimuong. Ano ba ang mga Tagalog pa ng ano? Ha? Huwag kayong pakampante. Aalisin kayo. Ang liliit ng mga anak ko. Dati, ginagano lang. Ngayon, ang lalaki na, lumalaban na. Ha? Dati, ako lang Oy! Ngayon, ako na binabatuka. Hindi na. Nababait po sila. Maliit, lumalaki, napapalitan ng mga tao. Kung kaya naman pinapahayag ng Panginoon ng katotohanan, ito ang the truth, no? Sapagat itong nagbibigay kalayaan. John 8:32. John 8:32. Makikilala ninyo ang katotohanan. Yapuan. At ang katotohanan ang magpapalaya sa inyo. Amen? Amen. Ito magbubukas ng mga isipan, puso't damdamin at kaunawaan. The Amen. truth. Hello, church. This is the truth and nothing but the truth. Na tayo'y namamatay, tayo lumilipas, kailangan yung katotohanan ito na binubulag tayo ni Satanas, na patuloy na binubulag ang mga tao, na dapat daw ang katotohanan ito na nagbubukas, nagbibigay kalayaan sa inyo. Hindi kayo magtatagal dito. Napakaigsi ng buhay para mang-away ka pa. Makipagbati ka na. Amen? Amen. Napakaigsi ng buhay para aksayahin mo, para hindi makapagkasundo. Laging nasa dulo ang pagsisisi. Paano na yan? Hindi ka nakipag-closure. Buti lang, may gift tayo kung nating kaluluwa. Ano ba talaga ang lagay mo? Wala kayong closure, namatay na yung tao. Paano yung iba na hindi natin walang kalaliwanagan? Di habang buhay silang nasa isip, nagdurusa, inaalala, hindi mo pinapatawad, namatay na. Kung kaya naman, magpatuloy kayo sa Panginoon dahil nalalaman ng inyong mga puso na kapag kayo ay hiwalay sa Panginoon. Alam nyo yan. Kung hiwalay na kayo, natatabangan ka na. Huwag kayong, magpatuloy po kayo, huwag kayong, naramdaman niya, tinatabangan na kayo. Nadadry na. Kayo ay walang magagawa sa buhay nito at walang purpose ang buhay nyo pag wala si Kristo. Nagkakaroon lang ng purpose ang buhay nyo dahil kay Kristo. Ang mga purpose na pinagkaloob ng Panginoon sa inyo ay lakaran ninyo. Sa gayon ay hindi masayang maaaring magkaroon pa ng pagiging produktibo ang inyong buhay. Amen. Kahit pakainin nyo ng pakainin ng mga tao, bigay na kayo sa isang mga bahay. Kahit 10 bahay isa, pag ang kaluluwa na sa impyerno pa rin, sayang ang mga binigay mong bahay. Baka gawin pa nilang drug din. O focus ka sa ginapagawa ng Panginoon. Ang salita ng Diyos, doon ka focus. Baka may masagip ka pa. Baka may maligtas ka pa. O binagaroban ka ng Diyos sa malalaki. Di mamuhunan tayo, di ba? Ng mas malaki. Bili tayo ng malaking speaker. Bigyan natin lahat sila. Kapitbahay natin at isaksak natin. Sa trompa. May sound sila. O lagi tayo ng trompa, bawat poste, at lahat ng salita ko, sabihin, doon, di ba? Bakit yung Muslim, pwede, ubra, ang sinasabi lang naman na lalabira, sis bomba. Sampit po, may ganyan. Bakit hindi yung salita ng Diyos ang ating ipahayag? Matawa pa sila katulad. Sampit meron. Ha? Hindi, ayusin natin pagka nakikinig. Babawasan natin yung mga jokes. Para sa ilan po yung mga jokes. Amen? Amen. Okay. Para ang buhay ng Kristiyano ay masaya. Masayang tunay. Dahil tunay na masaya. Dahil ang katotohanan ay nasa atin. Amen. We have eternal life. Amen? Amen. Mamatay man tayo dito sa lupa, to die is gain. To live is Christ. Amen? Amen. Amen! Amen. Ayan ang katotohanan na nagpapalaya sa inyo. Alam mo ba mga Muslim, may alam nila, mamamatay din sila? Yeah. At sila'y naghihintay sa paraiso?
Kala nila, paraiso ang punta nila. Pag pumatay sila. Kahit ang mga Buddhist, kala nila mapupunta sila sa mga paraiso. Ha? Kahit anong mga reliyon. Pero tayo lang reliyon na totoo. Dahil nabuhay ng muli ang ating Diyos. Amen? Amen. Amen! Pinapalakpakan po yan. Sa mga nagsimula sa Panginoon, napasimulan ng Panginoon, sa mga napasimulan ng Panginoon, ipagpatuloy nyo ang inyong tinanggap, inyong mga regalo, pagtuturo, pangangaral, pag-aalaga, no, care group, ipagpatuloy niyo ito sa Panginoon. Amen. Huwag ninyong hayaan na kayo ay matisod ng inyong mga nakikita sapagkat ang Diyos ang inyong pinaglilingkuran. Amen. Hindi ako ang pinaglilingkuran nyo, kundi ang Diyos. Amen. Nakatingin ang Diyos sa inyo. Ang Diyos ang tumawag sa inyo at ito'y iukit ng bawat isa sa kanilang mga puso na ang Panginoon ay pagpapalain kayo sa pagpapatuloy ninyo sa inyong pagsunod. Proverbs 7:3. Kawikaan 7:3, ito'y itali mo sa iyong mga kamay at sikapin mong matanim sa iyong isipan. Sa English, write them on the tablet of your heart. Ha? Lagi nyo, ilalagay nyo sa puso nyo. Lord, wag nyo dito ninanakaw yan, yung salita ng Diyos. Kasi iba na dadama natin. Pero pag tinago nyo, sinapuso nyo, yung salita ng Diyos, yung pag-ibig nyo sa Kanya. Pag sinapuso nyo yung pagkamatay niya sa krus, talagang magiging produktibo tayo. Parang produkto mo lang yan sa tindahan mo, di mo sisiraan para mabili. Ingatan mo ang reputasyon. No? Ingatan mo. Ingatan mo ang church mo. Pangalaga mo. I love my church. Amen. Dapat inaaral nyo muli yan, yung prototype cell nyo. I love my church. Turo nyo yan. Hindi nyo natuturo yung prototype cell eh. Dahil mahalaga ang church. God built this church and the gates of Hades will not overcome. Amen. The manifold wisdom, the blessing, the power, and the authority has given unto church para ikaw ay madireksyonan, mapagpala. Kaya in-ordain ka ang direksyon mo, spiritually. Kaya napagkatiwalaan ka. Dapat mapanatili niyo yung ganon para magbunga. Amen po ba? Amen. Ang mga bunga ng iyong pagsunod ay maganda sapagkat ito'y mula sa Panginoon. Pagka mula sa Panginoon ang iyong ginagawa, nagbubunga po ito. At ito'y maganda. Amen. Pakisabi sa katabi mo, maganda. Yung bunga, hindi ikaw. Ha? Kala mo, asa ka pa. No? Maganda ang bunga pag sa Panginoon. Amen po ba? Amen. Ano kabaligtaran? Pangit kayo. Pangit ka siya, pag pangit siya, no? Hindi pangit ang bunga. Oo, pag pangit siya, no? Pagka maganda, bunga. Oh, ha? Oh, ay, tsura. Oh, sa physical po. Spiritualan po tayo ngayon. Oh. Tiyo mo, mga anak ko, tumitsura namin ni Mrs. Tiyo mo, anak namin, maganda bunga, di ba? Akala mo mag-anak kami ng ganon? Di ba? Isang mataba, isang payat, isang bilog, isang haba, isang... Naiiba, walang kamukha, ay kamukha mo yung anak mo. Ha? Panatilihin lamang ang bawat isang kanilang katatapatan sa Panginoon sa pagsunod, sa paglilingkod, sa pagsamba. Amen. Mahalaga yung pagsamba mo sa Kanya, katapatan nyo, pagbibigay nyo sa Kanya. Isang uri na pagsamba. Bagamat wala kayo sa simbahan, no, ngunit ang katapatan ninyo sa pagsunod ay ipanalangin ninyong manatili sa bawat isa. Amen. Bagamat wala kayo rito, na online kayo. Diba? Online nyo rin ang giving nyo. Diba? 0920-272-786. Diba? Anjika, say nandiyan. Kala nyo makalusot kayo sa online. Diba? Panatilihin nyo ang katapatan. Mula loob hanggang labas ay nakikita ang anointing sa inyo na mula sa Panginoon. Amen. That's it. Nagbubunga pa rin dahil ang Diyos ang ating pinaglilingkuran. Amen. Amen? Amen. Can we all stand? Tapos na po tayo.
Okay po ba yung may bunga? Amen. Kaya kayo binabato eh. May bunga kayo eh. Nagbubunga nga kayo, ha? Hindi, mabagal lang, ha? Nagbubunga po kayo ng mabubuting bagay. Kasama na po yung persecution. Ha? Kasama na po yung Bible. Pastor, tinatawag na kayong pastor. Humawak lang kayo, nagpray lang kayo sa pagkain. Si pastor! Yan. Ha? High school ako, tinawag na akong pastor. Siguro kaya ako naging pastor. Nagpe-pray lang ako eh. Pastor! Ha? Hindi ako pastor. Mga kapatid, nagbubunga ka talaga. Matakot ka pag wala kang persecution. Baka puro condemnation sa buhay mo. Hindi ka nagbubunga. Puro curse ang nangyayari sa buhay nyo. Napakasarap bumunga. Amen? Masarap. Salamat sa mga prutas na binibigay nyo. No? Ilang kinakain ng aking katawan. Pagpalain kayo. Sa aking birthday, sino kayo magbigay ng bayabas? Bayabas lang, masaya na ako. Na magandang, baka puro bayabas, wag naman po. Ginagamit ko yung pang tibi. Pag gusto ko matibi, ay makayas yung bituka ko. Malayo pa po birthday ko, October po. Joke lang yan. Mga kapatid, masarap ang bunga. Amen? Masarap may bunga. Tanim ka ng tanim, biglang nangitlog. Manok pala yon. Ha? Tanim ka ng tanim, tumubo. May bunga. Masarap may bunga. Amen? Masarap po. Kumain ng bunga. Pero nakakahiya kumain ng bunga na hindi mo pinaghirapan. Ipanalangin po natin na isa na ang kapatapatan sa pagsunod. Paglilingkod ay manatili sa kanila. At sila ay manatili rin naman sa Panginoon upang ang Panginoon ay manatili patuloy sa atin. Naunawaan niyo po, ang prayer po natin, bawat sa, ano ba raw? Ang prayer natin ay ang katapatan. Lord, maging tapat po ang aking katabi. Come on. Faithful husband, faithful wife, kung asawa yan. Faithful tither, faithful giver. Yan. Maging faithful servant of God. Yan. Panatili sa kanila at sila ay manatili naman sa Panginoon. Maging manatili sa paglilingkod at manatili sa Panginoon upang ang Panginoon ay manatiling patuloy kumilos sa bawat isa. Amen? Gusto nyo kumikilos sa patuloy sa inyo? Ang Panginoon? Pray po daw natin. So, pray for one another.